Si Ashley ay isang magandang dalaga. Nagtatrabaho siya sa isang malaki at kilalang kumpanya. 5 taon na ang relasyon nila ng kanyang nobyo. Akala ni Ashley ay perpekto ang kanilang relasyon. Pero nagbago ang lahat nang malaman nitong nagdadalang tao siya. Sino nga ba ang ama ng kanyang anak? Ang kasintahan na matagal siyang iningatan? O ang boss niyang handang akuin ang responsibilidad? Paano niya tatanggapin ang isang nakatagong lihim? Pagdating niya sa bahay ng nobyo, hinahanap agad ni Ashley si Ace. Ace? Tawag ni Ashley sa kasintahan. Halos hindi siya makahinga nang sumalubong sa kanyang ilong ang nakakasulasok na amoy ng pinaghalong alak at sigarilyo. Anong ginagawa mo dito? Malamig ang boses na sagot ni Ace. Napapitlag ang dalaga nang marinig ang malago at walang buhay na boses ng kasintahan. Lumingalinga siya at nakita niya itong nakasandal sa gilid ng sofa. Hawak nito ang bote ng alak habang sa isang kamay naman nakaipit ang daliri ng isang stick ng umuusok na sigarilyo. Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. May problema ba? Emosyonal na tanong ni Ashley. Mariing pumikit si Ace bago hinarap ang kasintahan. Malamlam ang mata nito na para bang maraming nais sabihin. Hindi mo ba talaga alam? Wala ka ba talagang alam? Nasasaktang tanong ni Ace. Ace, ano bang pinagsasabi mo? May problema ba tayo? Nalilitong tanong ni Ashley. Never mind. Umiiling na sagot naman ni Ace bago sinimulang iligpit ang mga kalat. Ace, please, mag-usap tayo. May problema ba? Malambing na tanong ulit ni Ashley bago yumakap sa likuran ng kasintahan. Hindi sumagot si Ace, pero narinig ni Ashley ang malalim itong paghinga. May surprise ako sa'yo. Masayang wika niya at pinilit labanan ang kabang nararamdaman. Anong sorpresa? Buntis ako. Magkakababy na tayo. Masayang bulalas ni Ashley. Natigilan si Ace. Paghuway, nabalot ng lungkot at sakit ang mga mata nito habang nakatingin sa dalaga. Ace, hindi ka ba masaya? Nasasaktang tanong ni Ashley. Umiling si Ace bago mahigpit na niyakap ang kasintahan. Mahal na mahal kita. Palagi mong tatandaan kung gaano kita kamahal pero ayoko maging selfish. Anito. Naguguluhang tanong naman ni Ashley habang nakakunot ang noo. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko kayang panagutan ng batang dinadala mo, Ashley. Matabang. Nasagot ni Ace. Ano? Ace, alam ko wala pa to sa plano natin pero nandito na to. Paano na ako? Paano na magiging anak natin? Naluluhang tanong ni Ashley. I'm sorry. Pakisara na lang ang pinto pag alis mo. Sagot ni Ace bago humakbang paakyat ng kanyang silid. Naiwang tulala si Ashley at hindi malaman ang gagawin. Nalilito siya at hindi makapaniwala sa ginawa ng kasintahan. Ilang sandali pa siyang namalagi sa sala. Nang masiguradong hindi na muling bababa ang lalaki, nagpasya na siyang umalis. Samantalang sa silid ni Ace, umiiyak nitong pinagsusuntok ang pader malapit sa bintana kung saan natatanaw niya ang papalayong kasintahan. Kung sana ay ganun lang kadali ang lahat, hindi sana sila umabot sa ganitong sitwasyon. Lumipas ang mga araw, akala ni Ashley ay hahabulin siya ni Ace. Pag nahimasmasan ito pero nagkamali siya. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ng lalaki pero hindi niya ito makontak. Nang hindi na makatiis, pumunta siya sa opisina nito at saka lang niya nalaman na umalis pala ito ng bansa at sumunod sa mga magulang nito sa Canada. Hindi makapaniwala si Ashley na nagawa siyang talikuran ng binata. Ilang beses niyang sinubukang isipin kung ano ang kasalanan niya dito pero wala siyang maalala. Ang natatandaan niya simula nang may nangyari sa kanila ay naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nang matapos ang leave ni Ashley,
Sa kanyang trabaho walang ganang pumasok siya sa kumpanya. Pasalamat na lamang din siya na inapurubahan kaagad ng kanyang boss ang leave of absence niya. Miss Arevalo, pinapatawag ka ni Mr. Atienza sa loob. Wika ng sekretary ng CEO. Automatikong nag-angat ng mukha si Ashley nang marinig ang sinabi ng babae. Maging ang mga kasamahan niyang nakarinig sa sinabi nito ay nagtataka na tumingin sa kanya. Ang ilan sa mga ito ay naiinggit. Hindi lingid sa kaalaman ni Ashley na marami sa kanyang mga kasamahan ang may gusto sa kanilang boss. Sino nga ba naman ang hindi magkakagusto dito? Nang magsabog yata ng kagwapuhan ng langit, ay sinalo nito lahat. Bakit daw po? Nagtataka na tanong ng dalaga. Hindi ko rin alam eh. Pumunta ka para malaman mo. Naiirita pa nga talaga ang boses na sagot ng sekretary. Hindi na muling nagtanong pa si Ashley. Ngumiti na nga lamang ito bago nagtungo sa opisina ng kanilang boss. Pagkatapos ng 3 katok sa pinto narinig ni Ashley ang baritonong boses ng kanyang boss. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Nagtamang mga mata ni Ashley at ng boss na si Gabriel Atienza. Agad nag-init ang magkabilang pisngi ng dalaga at nagbaba ng tingin. Hindi kayang tagalan ang paninitig na ginagawa ng lalaki. Sir, pinapatawag mo daw po ko? Nahutal pa na tanong ni Ashley. Maupo kami sa Arevalo. Ani ni Gabriel habang hindi maalis ang mata sa magandang mukha ng dalaga. Nag-aatubili naman na sumunod si Ashley at umupo sa visitor's chair na nasa harap ng table nito. 6 years ka nang nagtatrabaho dito, tama ba? Seryosong tanong ni Gabriel, lalo namang kinabahan si Ashley. Opo. Nakayuko nitong tugon. Base sa performance mo, ikaw ang napili kong pumalit kay Miss Rita as my secretary. Po? Hindi makapaniwalang bulalas ni Ashley. Yes. Huwag kang mag-alala dahil doble sa sahod mo ngayon ang magiging sahod mo. Ani pa ni Gabriel. Pero sir, bakit po ako? Bakit niyo po ako ipapalit kay Miss Rita? Hindi naman po siya nag-resign ah. Na-promote si Miss Rita at ikaw na ang napili kong gawing bagong sekretary. Ani ni Gabriel. Wala nang nagawa pa si Ashley. Naiilang man siyang kasama ang kanyang boss, hindi na siya tumanggi sa alok nito. Malaki ang magiging sahod niya at mas madali siyang makakaipon para sa kanyang anak. Nang araw ding yun, itinuro ni Miss Rita ang lahat ng bagay na dapat matutunan ni Ashley. Akala ni Ashley, mahirap ang maging CEO secretary pero hindi naman pala. Mabait din sa kanya si Gabriel at bihira lang kung utusan. Madalas, inaasikaso pa siya nito. Katulad ngayon, nagpa-deliver pa talaga ito ng pagkain at sinabay siyang kumain. Nahihiyaman, hindi siya makatanggi dahil pang 2 tao ang order nito. Kain ka lang ng kain para magkalaman ka. Wika nito habang matama na nakatitig kay Ashley. Iba ang pakiramdam ng dalaga sa mga titig nitong yon. Salamat po. Nahihiyang tugon na lamang ni Ashley. Naggatas at tinapay lang siya kaninang umalis siya ng bahay. Nagsisimula ng kanyang morning sickness at aminado siyang nahihirapan siya. Tahimik na kumuha ng pagkain si Ashley. Pero nang malanghap niya, ang amoy ng bawang pakiramdam niya ay bumaliktad ang kanyang sikmura, kasabay ng panunubig ng kanyang panga. Nagmamadali siyang tumayo at tumakbo, papunta sa banyo. Ashley, anong nangyayari sa'yo? Habol na tanong ni Gabriel, na agad ding tumayo. Ashley, okay ka lang ba? Tawag ni Gabriel mula sa labas. Hindi sumagot si Ashley. Ilang beses siyang nagduwal para ilabas ang nagpapasama sa kanyang pakiramdam pero wala naman siyang naisusuka. Nang huminto, sa pagduduwal si Ashley agad niyang hinamig ang kanyang sarili at lumapit sa banyo. Anong nangyari? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Okay lang po ako sir, may nakain lang po yata akong hindi maganda kanina. Pagsisinungaling ng dalaga.
Nagdududa naman na pinagmasdan ni Gabriel ang sekretarya bago ito inalalayan pabalik sa mesa. Halika, kumain na tayo, ani ni Gabriel. Napakunot noo si Ashley nang hindi na niya nakita ang sinangag. Gusto sanang magtanong ng lalaki pero nahihiya siya. Nagpatuloy ang maayos na pakikitungo ni Gabriel kay Ashley. Dahilan para mahulog ang loob ng dalaga dito. Pero pilit niyang pinipigilan ang nararamdaman dahil sa kanyang sitwasyon. Magiging ina na siya at gusto niyang ibuhos ang kanyang atensyon sa magiging anak. Kahit paano ay natutuwa siya dahil unti-unti na siyang nasasanay na wala si Ace sa kanyang tabi. Bagay na agad napansin ng kanyang kaibigan. Anong meron? Parang noong nakaraan lang umiiyak ka dahil iniwan ka ni Ace. Tapos ngayon blooming ka na ulit. Nakataas ang kilay na tanong ni Fiona nang nagkasabay sila sa elevator. Nako, hindi Masaya lang ako dahil maayos ng trabaho ko. Malaki rin ang sahod at sigurado kung kaya ko nang buhayin mag-isang anak ko. Sagot ni Ashley. Yun lang ba Hindi ba dahil naging sekretarya ka ni Mr. Gabriel Atienza? At lagi mo siyang kasama kaya nagpapaganda ka ngayon? Nakangusong tanong pa ni Fiona. Huy, grabe ka naman. Baka nakakalimutan mong buntis ako. Sa tingin mo ba, makukuha ko pang lumandi sa ibang lalaki? Iniwan nga ako ni Ace kahit alam niyang ganito ang kalagayan ko. Tapos malaman-laman ko na meron na ata siyang iba. Ang sakit kaya nun. Kukuha pa ba naman ulit ako ng batong ipupukpok ko sa ulo ko? At saka alam mo, super babaero si Mr. Gabriel Atienza. Mantakin mo, oras-oras iba't ibang babaeng naghahanap sa kanya. Hindi ko na nga alam kung paano ko magagawang magsinungaling sa mga babae niya para lang itago siya Sagot ni Ashley. Kaya ikaw habang maaga pa lumayo ka na dyan kay Sir. Baka mamaya maisahan ka pa niyan. O kaya matamaan ka ni Cupido. Ani ni Fiona. Hindi sumagot si Ashley. Sa halip tumatawang binatukan na lamang niya ang kaibigan. May iba nga pala ako. Kamusta na si Ace? Hindi na ba talaga siya nag-reach out sa'yo after kanyang buntisin? Mataray na tanong ng kaibigan. Hindi na nga Sinubukan kong magpadala ng mensahe sa kanya sa Canada pero wala Hindi siya sumagot. Tugon ni Ashley pagkatapos ng buntong hininga. Hay, naku, ang lalaking yun talaga. Wala palang balls. Akala mo kung sino mabait? Nako po, kung sinabi mo lang kagad sa akin baka pinektosan ko na yun. Nanggigigil na wika ni Fiona. Hayaan mo na. Nakamove on na ako sa kanya at sigurado ako sa aming dalawa. Hindi ako ang nawalan. Matapang na sagot ni Ashley. Aba dapat lang. At pag bumalik yun, wag na wag mo nang tatanggapin kahit lumuha pa siya ng dugo. Payo naman ni Fiona. Lumipas ang mga araw, sinikap ni Ashley maging matatag sa araw-araw na pagtatrabaho. Ginagawa din niyang lahat para alagaan ng maayos ang bata sa kanyang sinapupunan. Isang umaga pagkapasok niya sa kumpanya, nakaramdam agad siya ng kakaiba nang walang makita kahit isa sa kanyang mga kasamahan. Pinilit niyang balewalain ang nararamdaman at dumiretso sa opisina ng kanyang boss kung saan naroon din ang kanyang desk. Hindi na nga siya nagtanong pa nang ipalipat nito sa mismong office nito ang desk na dating nasa labas ng noong si Miss Rita, ang sekretary nito. Dahil maaga pa at alam ni Ashley na wala pang lalaki sa ganung oras, kaya hindi na siya kumatok. Malakas niyang tinulak ang pinto, kaya't nagulat siya nang makitang maraming petals na nakakalat sa sahig. Nagtataka na nagtaas ng mukha si Ashley at nabitin ang kanyang paghinga nang nakasalubong ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Gabriel. Nasa gitna ito ng silid habang hawak ang isang bouquet ng bulaklak. Sorry po, nahihiyang wika ni Ashley. Bago tangkang lalabas, inisang hakbang ni Gabriel ang pagitan nila at pinigilan sa braso ang dalaga. San ka pupunta? Tanong nito gamit ang malamyos nitong boses pero mariin. Lalabas po. Sorry po, nasira ko yata yung sorpresa niyo
Hindi na natuloy pa ni Ashley ang sasabihin ng matamis nang umiti sa kanya si Gabriel. Parang nahipnotismo ang dalaga nang makitang maputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Para sa'yo. Good morning. Bati ni Gabriel na animo musika sa pandinig ni Ashley. Po? Sa akin po? Bakit po, para saan? Nalilito kaya sunod-sunod na tanong ng dalaga. Bakit ba binibigyan ng isang lalaki ng bulaklak ang isang magandang babaeng katulad mo? Balik tanong naman ni Gabriel. Syempre po, kapag gusto nila ang isang babae. Pero sa kaso natin sir, malabo pong mangyari yon. Kalamadong sabi ni Ashley at pilit na pinagtatakpan ng kilig na nararamdaman. Ayaw niyang umasa na may isang tao pa ang handang magmahal sa isang tulad niya. Huminga ng malalim si Gabriel bago pinitik ang mga daliri at hudyat para lumabas sa kanilang pinagtataguan ng mga empleyado nito. Hawak ang isang banner kung saan nakasulat ang mga katagang, "Will you be my girl?" Nagulat at hindi makapaniwala si Ashley sa kanyang nakita. Nakangiting humarap si Gabriel sa dalaga. "Will you be my girl?" Tanong nito gamit kanyang husky voice. Bakit po ako? Sa kawalan ng sasabihin, yun na nga lamang ang nasambit ni Ashley. Lalo pang nag-init ang kanyang mukha at hindi malaman ang gagawin nang marinig ang malakas na tili ng kanyang mga katrabaho. Hiyang-hiya siya at hindi makatingin sa mga ito. "Go Ash, oo agad. Ang pogi ni sir." Ilan lang sa mga katagang sinisigaw ng mga to. "Sir, pag tumanggi si Ashley, akin na lang. Ako na lang." Kinikilig na sigaw ng isang babae. "Ashley." Untag muli ni Gabriel sa dalaga para kunin ang kanyang atensyon. "Ho? Opo." Dahil sa katarantahan ay sagot ni Ashley. Nagulat din siya nang ma-realize ang kanyang sinabi pero huli na para bawiin pa niya ito. Malakas na pumalakpak ang kanilang audience. Habang si Gabriel naman ay masayang lumapit kay Ashley at mahigpit itong niyakap. Nanlalaki ang mga matang itinugon ni Ashley ang yakap ng binata. "Gosh, ang landi ko." Piping hiyaw ng isipin ng dalaga ang sinabi nito. Pagkatapos ng nakakakilig na eksena, nagtungong lahat sa cafeteria kung saan may hinandang agahan para sa lahat. Hindi pa man makakapag-usap ng maayos si Ashley at Gabriel, sumama na siya kay Fiona para makaiwas sa lalaki. Pakiramdam niya tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Marami sa mga kasamahan niya ang natawa para sa kanya habang may ilan din namang lantarang nagpapakita ng pagkadisgusto at inis. "Huwag umasa na seryosohin ni sir, baka masaktan lang." Bitter na sabi pa ng isang babae. "Hindi mo malalaman kung hindi mo susukuan." Mataray na sagot naman ni Fiona. Napangiti na lamang si Ashley sa kanyang narinig. Hanggang ngayon pakiramdam niya ay nakalutang pa rin siya sa ulap. "Ikaw naman kasi ang landi. Mantakin mo, umuo ka kaagad kay sir, nakalimutan mong buntis ka." Mahina ang boses. Nasermon ng kaibigan nitong si Fiona. Sorry na. Nagulat din kasi ako hindi naman talaga dapat yun ang sasabihin ko Pero nataranta talaga ako, ewan ko ba?" Katwiran ng dalaga. "Sus, siguro tama ang hinala ko noon mo pa gusto si sir, umamin ka na nga kasi." Katwiran naman ng kaibigan. Kinikilig namang tumawa si Ashley. Oo na, aaminin ko na. Nahulog na ang loob ko sa kanya kasi napakamaalaga naman niya kasi sa akin. Kapag magkasama kami, hindi ko maramdaman na mag-isa ako. Iniingatan niya ako kahit sa pagkain siyang pumipili ng kakainin ko. Minsan nga, hinihiling ko na sana siya na lang ang ama ng anak ko Sagot ni Ashley. Namimilog ang mga matang humarap si Fiona sa kaibigan. "Hindi kaya alam ni sir na buntis ka?" Panguhula pa nito dahilan para makatikim ng batok si Ashley. "Sira ka talaga." Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Fiona.
Magsasalita pa sana ito pero narinig nila ang barito ng boses ni Gabriel. Hi, bahati nito sa kanila. Hello po sir, mukhang in love po talaga kayo sa kaibigan ko ah. Tumatawang biro pa ni Fiona sa lalaki at sinadya pa talagang iparinig sa mga taong naroon. Nagiinit ang magkabilang pisngi. Sineko ni Ashley ang kaibigan. Si Gabriel naman ay nahihiya na nagkamot ng batok. Hindi niyo madedenay sir, mukhang tinamaan talaga kayo sa kaibigan ko. Panunodyo pa ni Fiona. Ganun na nga siguro. At saka nagugutom na rin ako, gusto ko sanang magkasabay kaming kumain ng future girlfriend ko. Sakay ng lalaki sa kalokohan ni Fiona. Bago kumindat kay Ashley, halos manigas naman ang dalaga sa kalokohan ng dalawa. Ay, grabe! Ang daming langgam ah, sobrang tamis dito. Tumitiling sigaw pa ni Fiona habang kinakamot ang balat. Fiona, ano ka ba? Tumahimik ka nga. Nahihiyang saway ni Ashley sa kaibigan nang makitang sa kanila nakatuon ang atensyon ng lahat. Sus, ito naman. Nahiya pa. Huwag ka nga magpanggap dyan. Alam ko naman kanina ka pa kinikilig. Sige ka, baka maihi ka dyan. Walang preno na sagot ni Fiona. At sinundan niya ng tawa, kaya tumawa na rin si Gabriel. Maging ang iba pang nakarinig sa sinabi nito. Nahihiya namang tumingin si Ashley sa lalaki. Tama na, baka magalit na sa atin si Ashley, kain na tayo. Singit na Gabriel at tagadamang dinala ng waiter ang pagkain dito. Lilipat na lang ako ng table, ayoko maging third wheel no? Paalam ni Fiona tagad na umalis. Bit-bit ang pagkain. Kain na tayo? Baling ni Gabriel sa dalaga bago marahan itong inalalayan umupo. Salamat ah. Naiilang naman na wika ni Ashley. Sa tagal ng relasyon nila ni Ace, kahit minsan hindi niya naramdaman ang tulad ng nararamdaman niya sa tuwing nasa malapit si Gabriel. Close kasi sila ni Ace at parang tropa ang turingan sa isa't isa. Kaya pakiramdam ni Ashley, ngayon lang siya na in love. Siguro nga ay kulang sa thrill ang pagmamahalan nila ng ex dahil masyado itong mabait. Kaya siguro iniwan siya. Kaya siya pinagpalit nung mismong sorpresahin niya sana ito na buntis siya. May dumi ba ako sa muka? Kanina mo pa ako tinitignan na baka matunaw ako niyan. Nanunod yun na wika pa ni Gabriel. Wala naman. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa kaibigan ko. Ganyan talaga siya maingay. Nahihiyang wika ni Ashley. Ayos lang. Masaya nga siyang kasama eh. Swerte ka at nakatagpo ng kaibigan na tulad niya. Sagot nga ni Gabriel. Nako, sinabi niyo pa po. Kahit ganyan sa maingay at makulit, mabait naman po yan tsaka maasahan. Nasisihang sagot naman ni Ashley. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Ashley. Nag-text na lang siya sa HR at sinabing hindi siya makakapasok ngayon dahil meron daw important matter pero ang totoo, ngayon ang schedule ng kanyang prenatal check-up. Okay naman ang baby mo, malikot at healthy. Masayang sabi ng doktor habang nakatingin sa monitor. Maraming salamat po, Dok. Masiglang sagot ni Ashley at hindi inaalis ang mga mata sa monitor kung saan nakita niya ang maliit na fetus. Pagkatapos suriin at bigyan ng mga vitamins para sa kanilang magina, lumabas na ng clinic si Ashley. Dumiretso siya sa isang grocery store para bumili ng mga kailangan nila. Ngayong buntis siya, sinisigurado niyang sariwa at laging bago ang stock niyang pagkain sa ref pagkatapos kumuha ng mga gulay. Sunod na pinuntahan ni Ashley ang hanay ng mga delatang kailangan niya sa mga niluluto niya. Dadamputin na sana niya ang isa sa mga to pero may kamay na naunang kumuha doon at nilagay sa kanyang pushcart. Nagtatakang tumingala siya at agad ding napakunot ng noo si Gabriel nang makita ito. Sir? Anong ginagawa niyo dito? Nagtataka na tanong ni Ashley. Imposible naman na nag-grocery din ito dahil mukhang wala naman itong oras para sa ganung bagay. Napadaan lang. Nakita kita kaya pumasok na ako. Kaswal na sagot ng binata. Bago kinuha ang pushcart, ito na ang nagtulak
Naku sir, nakakahiya naman po. Ako na lang. Pigil ni Ashley sa amo. Ayos lang, bawal sa iyong magbuhat kaya ako nang gagawa para sa iyo. Mahinang usal pa ni Gabriel, bigla namang nangilabot si Ashley sa narinig. Ano pong ibig mong sabihin sir? Tanong ng dalaga. Ang sabi ko ako na napaka-gentleman ko naman kung hayaan ko na ikaw ang magtulak nito. Lalo na't, kailan lang nung nag-propose ako sa iyong manligaw. Seryosang sagot ni Gabriel. Sige po, salamat. Sad na lamang ni Ashley. Habang naglalakad sa likuran ni Gabriel, nahulog sa malalim na pag-iisip ang babae. Pakiramdam niya ay may nalalaman si Gabriel tungkol sa pagdadalang tao niya. Wala namang ibang nakakaalam nun, kundi siya, si Ace at si Fiona lang. Dahil malalim ang iniisip ni Ashley, hindi na niya napagtuunan ng pansin ang pamimili. Kaya naman nagulat siya nang makitang nasa counter na sila at ang kanina ay isang pushcart na tulak ni Gabriel. Ngayon, 2 punong-puno na. Napamulagat si Ashley nang makitang napakarami ng item na kinuha nito. Nako sir, bakit ang dami naman po niyan? Natataranta na saad ni Ashley at tangkang babawasan ng laman ng cart pero hindi pumayag si Gabriel. Ayos lang yan. Mas maganda kung marami kang stock, lalo pa at mag-isa ka lang sa bahay. Pero sir, kailangan ko pong bawasan yan. Hindi ko naman po kailangan yung iba dyan eh. Aniya at pilit kinuha ang ibang item pero pinigilan siya ng lalaki. Huwag na, ayos na yan. Pigil ni Gabriel sa dalaga. Sir, kailangan ko nga sabing bawasan yan eh. Wala akong ibabayad dyan. Kulang pong dala kong pera. Mahina pero mariing sagot ng babae. Napangiti naman si Gabriel nang marinig ang sinabi nito bago kinuha ang kanyang black card. Ako ang bahala dito. Bale walang sagot nito. Ho? Pero sir, ang mahal po niya, nakakaya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. Ako namang nag-insist eh. Sagot ang lalaki bago bahagyang tinapik sa balikat ang dalaga. Nahihiya man, hindi na sumagot pa si Ashley. Iniisip na lamang niya na ipapakaltas na lamang niya ang halaga ng kanilang pinamili sa kanyang sahod. Pero muling nakaramdam ng hiya si Ashley nang makita ang kabuuan ng kanilang babayaran. Halos katumbas nito ang 1 buwan niyang sahod. Sir, masyadong malaki po ang halaga ng lahat ng yan. Pwede po naman po yata itong bawasan eh. Aalisin ko na lang po yung hindi ko naman po talaga kailangan. Bulong ni Ashley sa lalaki. Ash, don't mind the price. Tsaka sigurado ako kailangan mo lahat ng to. Seryosong sagot ni Gabriel at hindi man lamang nilingon ng dalaga. Nang matapos bayaran ng mga pinamili, sumunod si Ashley kay Gabriel palabas ng gusali. Nasa likuran niya ang ilang lalaking crew na may dala ng mga box kung saan nakalagay ang kanilang mga binili. Ihatid na kita. Pagpresenta ni Gabriel, nang nasa harap na sila ng sasakyan nito. Hindi na po kailangan. Sobra-sobra na po ang ginawa niyo para sa akin. Nakakahiya naman po ang laking abala nito. Nahihiyang sagot pa ni Ashley. Nakokonsensya din siya dahil parang pinaglaruan na rin niya ang damdamin nito. Buntis siya, pero hindi niya yun nagawang ipagtapat kay Gabriel. Ayaw man niyang maging unfair dito, pero natatakot naman siyang ipaalam agad sa lalaki ang kanyang sitwasyon dahil baka magalit ito at tanggalin siya sa trabaho. Kulang pa ang lahat ng tuash. Sagot ni Gabriel habang nasa malayo ang tingin. Ano pang ibig niyong sabihin? Halos magdugtong ang mga kulay. Natanong ni Ashley. Natigilan naman si Gabriel bago humarap sa dalaga. Ang ibig kong sabihin, bilang mabuti at magaling na empleyado, kulang pa ang lahat ng ginagawa ko para masuklian ang katapatan mo sa trabaho. Isa pa, sinabi ko namang gusto kita, diba? Nililigawan kita kaya dapat lang napagsilbihan kita sa paraang kaya ko. Mahinahon na sagot ni Gabriel. Sa kabila ng mga agam-agam sa puso ni Ashley, hindi niya napigilan ng kiligin sa sinabi ni Gabriel. Namumula ang mukhang nag-iwas ng tingin nito.
Hindi na muling nag-usap pa ang dalawa hanggang sa narating nila ang bahay ni Ashley. Si Gabriel ang nagbuhat ng kanilang pinamili habang si Ashley naman ay gumawa ng merienda para sa kanila. Pagkatapos silang kumain, tinulungan pa ni Gabriel ang dalaga sa pag-aayos ng kanilang mga pinamili. Bakit hindi ka kumuha ng kasambahay? Malaki naman ang sinasahod mo at kaya mo namang magbayad ng katulong para may kasama ka dito. Habang abala sa pagsasalansa ng mga canned goods, sa cabinet ay suggestion nga ito ni Gabriel. Hindi na. Kaya ko naman isa pa may pinag-iipunan ako. Sagot ng babae. I see. Kung papayag ka, pwede naman ako ang mag-hire ng kasama mo rito at ako rin ang bahala sa sahod. Presenta ni Gabriel. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman pong pagsilbihan ng sarili ko eh. Saka na lang po siguro kapag kailangan na. Ikaw ang bahala basta sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Anito. Nang sumapit ang hapunan, magkasamang nagluto ang dalawa. Sa bahay ni Ashley kumain ng binata. Nang matapos kumain, nanood pa sila ng movie habang masayang nagkukwentuhan. Araw ng Sabado bukas kaya pwede silang magpuyat ngayon dahil wala silang pasok. Alis na ako. Magpahinga ka na. Paalam ni Gabriel bago tumayo. Sumunod naman dito si Ashley. Sige, salamat ulit. Hahakbang na sana patungo sa gate si Ashley nang biglang hapiti ni Gabriel ito sa bewang at hinalikan sa labi. Nanigas ang katawan ni Ashley, kasabay ng panlalambot ng kanyang mga tuhod nang maramdaman. Ang familiar na halik pero dahil alam niyang ito pa ang unang beses na hinalikan siya ni Gabriel kaya pilit niyang binaliwala ang kakaibang pakiramdam. Maya-maya pa, tinutugunan na ni Ashley ang halik at mga yakap ng lalaki. Halos mapugto ang kanilang paghinga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Alis na ako, mag-ingat kayo dito. Nakangiting paalam ulit ni Gabriel bago marahang hinaplos ang tiyan ni Ashley. Gulat na tinampal ng dalaga ang kamay ni Gabriel. Inisip ni Ashley na baka aksidente lang ang nangyari lalo pa at wala naman siyang nakitang kakaiba sa kilos ni Gabriel. Matamis pa itong umiti sa kanya. Nang lumabas si Gabriel, sumunod dito si Ashley at inihatid sa gitang manliligaw. Bye! Nakangiting wika ni Gabriel bago sumakay sa kanyang kotse. Take care. Sagot na lamang ng dalaga. Hindi kaagad umalis sa gate si Ashley. Hinintay muna niyang mawala ang kanyang paningin. Ang sasakyan ni Gabriel bago siya bumalik sa loob ng bahay. Papasok na sana sa kanyang silid si Ashley nang mapatingin siya sa sofa at nakita niya ang isang box. Dala ang kuryosidad, lumapit si Ashley dito at binuksan ang box. Tumambad sa kanya ang isang baby dress. Napakunot no ang dalaga, hindi niya matandaan na siya ang kumuha nito kahit pa nga nakita niya ito doon kanina dahil masyado pang maaga para bumili ng gamit para sa kanyang baby. Hindi rin naman siguro si Gabriel dahil wala naman itong alam. Ang weird. Usal niya sa kanyang sarili bago pumasok sa kanyang silid dala ang box. Baka napasama lang. Anya pa sa isip. Nang sumapit ang araw ng Lunes, masayang pumasok sa trabaho si Ashley. Excited na siyang makita ulit ng lalaki. Good morning! Matamis ang ngiti na bati ni Gabriel sa dalaga. Good morning din. Pasensya na late yata ako. Natataranta ng sagot ng dalaga bago tumingin sa suot na relo. No, hindi ka late. Sadyang maaga lang ako pumasok at simula ngayon. Masaagahan ko pa. Nakangiting sagot ni Gabriel. Napakunot noon naman ang dalaga at agad na tinignan ang schedule ng amo. Bakit po? May nagbago po ba sa schedule niyo? Nagtataka na tanong ng dalaga. Wala naman, gusto ko lang. Agahan pumasok para makasama ka ng matagal. Naadik na ata ako sa iyo eh. Gusto ko lagi kitang makita at makasama. Preskong sagot ni Gabriel. Bulero. Nakaingos na sambit ni Ashley. Tumatawa namang lumapit ang lalaki sa kanya at mula sa kanyang likuran, niyakap siya nito. Ayaw mong maniwala? Malambing ang boses.
Natanong ni Gabriel bago kiniliti sa tagiliran si Ashley. Naniniwala na. Sa pagitan ng pagtawa ay sagot ng dalaga. Magkasabay ulit silang kumain ng almusal sa opisina ni Gabriel. Nang sumapit ang lunch break, nagpaalam ang lalaki na may importante itong pupuntahan. Hindi na nangusisa pa si Ashley kung saan pupuntang lalaki dahil privacy na ito yon. Sinamantala din niya ang pagkakataong makasama ang kaibigan na ilang araw na din niyang hindi nakakausap dahil madalas si Gabriel ang kasama niya. Hoy, buti naman nagpakita ka na sa akin ha. Pupuntahan na sana kita sa opisina ni Sir kung hindi pa kita nakita ngayon. Masayang bulalas ni Fiona. Ang OA mo naman. Ilang araw lang tayong hindi nagkita Nakangiting sagot naman ni Ashley. Kahit na, sobrang miss na kaya kita. Ikaw rin naman miss ko. Sagot ni Ashley at niyakap ang kaibigan. Siya nga pala, usap-usapan dito sa kumpanya na palagi na raw maagang pumasok si Sir at madalas kayong magkasama. Kahit daw sa labas ang sabi. Magkwento ka naman, totoo ba? Kayo na ba? Tanong ni Fiona. Oo, maaga na siyang pumapasok. Isang beses aksidente kaming nagkita sa supermarket. Tinulungan niya ako mag-grocery at siya rin ang nagbayad ng mga pinamili ko. Nakakahiya nga Ang dami niyang binili para sa akin. Kwento ni Ashley. Halos mabingi siya sa malakas na tili ni Fiona. Oh my G! Ibig sabihin kayo na? Nanlalaking mga mata pati butas ng ilong na tanong nito. Sira? Hindi no. Hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin sa kanyang tungkol sa pagbubuntis ko Problemadong sagot ng babae. Hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasabi sa kanya? Aba, dapat ipapaalam mo na sa kanya ang tungkol dyan. Baka mamaya, sa iba pa niya malaman lalo lang magagalit yun sa'yo. Ito ang tandaan mo kahit anong lihim, bubukol at bubukol yan. Payo ni Fiona. Yun nga sana ang balak ko. Pero natatakot ako Paano kapag nagalit siya at tanggalin ako sa trabaho, paano ko bubuhayin ang anak ko, diba? Puno ng pangamba. Nasagot ni Ashley. Si Fiona naman ang natigilan at napakamot sa ulo. Hindi naman siguro siya ganun. Tsaka pwede ba? Huwag kang ang nega dyan. Malay mo naman tanggapin niya ang anak mo, diba? O di nagkaroon pa ng instant daddy ang inaanak ko. Nang araw na yon, nahulog na naman sa malalim na pag-iisip si Ashley. Sa kabilang banda ay tama si Fiona. Mas mabuti nang aminin niya kay Gabriel ang totoo kesa patagalin pa niya. Baka lalo lang itong magalit sa kanya pag nagkataon. Kaya naman isang desisyon ang inisip niya. Nang araw ding yon, malapit na ang oras ng uwian at bumalik si Gabriel. May dala itong bulaklak at tsokolate. Hindi naman napigilan ng kanyang babaeng empleyado ang kiligin nang makita siya. Pagdating sa kanyang opisina, lumapit kaagad siya kay Ashley na ngayon abala sa pagliligpit at naghahanda ng umuwi. Hi! Matamis ang ngiti na sabi sa mga labing bati ni Gabriel. Nandyan ka na pala, sagot ni Ashley. For you? Ani ni Gabriel bago inabot kay Ashley ang mga dala nito. Nahihiyang tinanggap ng dalaga ang bigay ni Gabriel. Nang makita niya ang card, nakalakip ng bulaklak, excited na itong kinuha at binasa. Let's have dinner tonight. Basa ni Ashley sa note na naroon. Nagtatanong ang mga mata na sinulyapan ni Ashley ang lalaki. Tinawid naman ni Gabriel ang kanilang pagitan at kinuha ang kamay ng dalaga. Let's go? Untag ni Gabriel sa dalaga. Sandali lang, tapusin ko muna to. Sagot ni Ashley at pinagpatuloy ang pagliligpit ng kanyang mga gamit sa ibabaw ng table. Sure, tulungan na kita. Presenta pa ni Gabriel. Nang matapos ang dalawa, agad na silang lumabas. Habang tinatahak ang daan palabas ng building, marami ang mga mata na nakasunod sa kanilang mga galaw. May masaya para sa kanila at meron din namang naiinggit. Pero hindi nila binigyan ng pansin ang mga ito.
Walang pakialam na nagtuloy-tuloy sila kung saan nakaparada ang kotse ni Gabriel. Sa isang mamahalin at sikat na restaurant, humantong ang dalawa. Agad na umorder ng pagkain si Gabriel. Hindi nagtagal, ay sinerve na yun sa kanila ng mga waitress. Ang dami naman ito, kaya ba nating ubusin lahat? Tanong ni Ashley. Oo naman, masarap ang mga pagkain dito at sigurado akong gaganahan kang kumain. Sagot ni Gabriel. Madalas ka ba dito? Tanong ni Ashley. Hindi naman masyado tuwing may importanteng meeting lang. Casual na sagot ni Gabriel. Ilang sandali pang nagkwentuhan ng dalawa habang maganang kumain. Salamat nga pala sa lahat ng effort mo ha. Pagkatapos kumain ay wika ni Ashley. Hindi mo kailangan magpasalamat, mahal kita. At nakahanda akong gawin ang lahat para sa'yo. Malamlam ang mga matang sagot ni Gabriel. Nahihiyang yumuko naman si Ashley. Nagigilty sa mga sinasabi niya at iniisip tungkol sa lalaki. Gabriel, sorry ah. Sa kawalan ng sasabihin, sambit ng dalaga. Sorry, San. Nalilitong tanong din ng binata. Sorry kasi hindi ako naging honest sa'yo. Teka, may gusto ko bang sabihin? Sabihin mo na. O joke naman ni Gabriel. Natatandaan mo pa ba nung nag-propose ka sa akin sa opisina mo? Tanong ni Ashley at agad namang tumango ang binata. Hindi kasi dapat ako mag-oo sa'yo noon. Pero nahiya kasi ako at nadala rin ako sa pangyayari eh. Pero mali eh. Kasi may hindi ka pa alam tungkol sa akin. Paliwanag ni Ashley habang si Gabriel naman, chill lang sa kanyang pagkakaupo at matamang nakatingin sa dalaga. So ano pa ang hindi ko alam? May asawa ka na ba? O kaya pamilya? Pagbibiro pa nga, natanong ng lalaki. Gabriel, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pero sana, huwag kang magalit sa akin, sana mapatawad mo ko. Sagot ni Ashley at nagsimulang umiyak. Ano bang nangyari? Sabihin mo na, promise hindi ako magagalit. Pagbibigay assurance pa ng lalaki. Matagal bago sumagot si Ashley. Gabriel, buntis ako. Pagkuway walang gatol niyang saad. Nabitawan ni Gabriel ang hawak na kubyertos nang marinig ang sinabi ni Ashley. Namimilog ang mga mata nitong tumingin sa babae. Hindi malaman ni Ashley kung namamalikmata lang siya nang makita ang kakaibang saya sa mukha nito na agad ding naglaho at bumalik sa blangko nitong ekspresyon habang nakatitig sa dalaga. Sorry, hindi ko intensyon masaktan at lokohin ka. Tanggap ko kung magagalit ka sa akin. Kasalanan ko naman eh, pero sana wag mo akong tanggalin sa trabaho. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho para sa aming mag-ina. Okay lang sa akin kahit ibalik mo ako sa dati kong department. Naluluhang pakiusap pa ni Ashley. Shh, wag ka nang umiyak. Baka makasama sa baby mo. Wag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. At mas lalong hindi kita aalisin sa trabaho. Tinulungan kita, Ashley, at tutulungan pa rin kita. Akong magiging ama ng anak mo. Seryoso at mahinahong sagot ni Gabriel. Pero ayoko namang maging unfair sa'yo. Hindi mo responsibilidad kami ng anak ko. Tanggi ni Ashley. Tumayo si Gabriel at lumapit kay Ashley. Kinuha niya ang isang palad ng dalaga at dinala sa kanyang labi. Mahal kita. At ang lahat ng mahal mo, mamahalin ko rin. Walang kasalanan ng sanggol sa mga nangyari sa'yo. Kaya deserve niya na magkaroon ng sariling pamilya. Isang pamilyang buo at masasandalan niya anumang oras. Paliwanag ni Gabriel. Naguunahan sa pagpatakang mga luhang niyakap ni Ashley ang lalaki. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin ang pagmamahal mo. Nabuntis ako ng boyfriend at hindi pinanagutan tapos ikaw buong puso mo kaming tinatanggap sa buhay mo. Gab, mabait ka, gwapo, mayaman, matalino. Maraming babaeng nagkakandara pa sa'yo. Hindi mo deserve ang babaeng katulad ko. Isa na akong disgrasyada. Hilam sa luhang sagot ni Ashley. Ashley, blessing ang batang yan. At hindi niya deserve lumaki na walang kinikilalang ama. Kaya wag nang matigas ang ulo, alam ko at nararamdaman ko na mahal mo rin ako. Mahal kita, Ashley. Mahal na mahal. At tanggap ko kung ano at sino ka.
Kaya sana wag mong ipagkait sa akin ng mahalin kayong mag-ina. Pakiusap ng lalaki. Sandaling natahimik si Ashley. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Sa huli tinanggap na rin niya ang alok nito. Sige, papayag ako basta pangako mo sa akin na mamahalin mo ang anak ko. Wika ni Ashley na hindi maiwasang makaramdam ng takot. Marami siyang nakikita sa mga balita ng mga batang inaabuso ng stepfather. Ayaw niyang mapabilang sa mga ito ang kanyang anak. Makakaasa ka. Ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Pangako ni Gabriel. Emosyonal na niyakap ulit ni Ashley ang binata. Masaya namang tinugon ni Gabriel ang mahigpit na yakap ng babae. I love you. Bulong nito sa tenga ni Ashley. I love you too. Sagot ng dalaga at bahagyang inilayo ni Gabriel ang katawan ng babae nang marinig ang sinabi nito. Sinalubong niya ang mata ni Ashley at hinanap ang katapatan nito. Totoo ba yan? Hindi makapaniwala niyang tanong. Hindi nakasagot kaagad si Ashley, pero masaya siyang tumango. Ibig sabihin, tayo na? Parang batang tanong pa nga ni Gabriel. Oo, sagot naman ni Ashley. Yes, girlfriend, tayo na. Sa wakas, girlfriend na kita. Masayang masaya. Nabulalas ni Gabriel. Malalim na ang gabi. Nang ihatid ni Gabriel ang dalaga sa bahay nito. Bay, matulog ka na. Baka makasama sa inyo ng baby ang puyat. Bilin pa ng lalaki. Hindi naman mapigilan ni Ashley maging masaya. Ganito pala ang pakiramdam kapag may nag-aalaga sa inyong mag-ina. Salamat, ikaw din. Ingat ka pa uwi. Kinikilig na sagot ng dalaga. Lumapit si Gabriel kay Ashley at mabilis itong hinalikan sa labi. Alis na ako, good night. Paalam nito. Good night. Kiming sagot ni Ashley. Nang gabing yun natulog si Ashley na puno ng saya sa kanyang puso. Nawala ang mga agam-agam niya sa kanyang sitwasyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na tatanggapin ni Gabriel ang kalagayan niya. Dumaan ang mga araw. Naging maayos ang relasyon ni Ashley at Gabriel. Kaya naman marami ang naiinggit sa dalaga. Maliban kay Fiona, na walang pagsidlan sa labis na tuwa nang malamang tinanggap ni Gabriel ang anak ni Ashley. Sobrang saya ko para sa iyo at sa baby mo. Sabi ko naman sa iyo matatanggap niya ang nakaraan mo. Ganun siya kabaliw sa iyo. Kaya goodbye na lang talaga sa ace bakla na yan. Sorry na lang siya dahil wala na siyang babalikan pa. Nasisiyahan ng wika nga ni Fiona pero parang nangigigil pa rin. Ikaw talaga. Pinag-iinitan mo na naman yung tao. Saway ni Ashley sa kaibigan. Che, totoo naman Bakla siya. Anito, maging masaya na lang tayo. Dahil tinanggap ako ni Gabriel ng buong buo. Kasama anak ko. Masayang sad ni Ashley. Tama ka naman dyan. Napakaswerte mo talaga. Iba talaga ang beauty mo. Ani ni Fiona sabay tumawang dalawa. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Ashley. Mas naging maingat at maalaga pa sa kanya si Gabriel. Ayaw nitong ma-stress siya sa trabaho. Kaya pinabalik nito ang dati nitong sekretary para maging katuwang niya sa kanyang gawain. Naging busy sa buhay, prinsesang dalaga. Umugong na rin sa kumpanya ang pagdadalang tao ni Ashley. Hindi na kasi pumayag si Gabriel na hindi pa siya magsuot ng maternity dress na ito. Mismo ang bumili pa nga siya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel nang makitang namumutla si Ashley. Oo, ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Sagot ng babae, naka-leave ngayon si Miss Rita kaya kahit masama ang pakiramdam niya, nagising siya kanina, pilit pa rin siyang pumasok. Gusto mo bang magpahinga? Ihatid na kita pa uwi. Presenta pa ni Gabriel. Hindi na. Kaya ko naman Tsaka ang dami ko pang kailangan gawin. No, Ashley, you need to rest. Ani ni Gabriel bago lumapit sa dalaga at dinamang palad ang leeg nito. Pero marami pa akong gagawin. Kailangan matapos ko ng report. Sagot nga ng babae. Ashley, ako na lang ang gagawa niyan. Baka mapano pa kayo ni baby.
Paliwanag ni Gabriel. Let's go? Aya ni Gabriel at tinulungan ng tumayo ang babae dahil masama talaga ang pakiramdam. Hindi na pumalag pa si Ashley. Pagdating sa kotse, maingat niyang inalalayan si Ashley papasok dito at nagsimula ng magmaneho. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa dito? Pagdating sa bahay ni Ashley, nag-aalala. Natanong ni Gabriel. Oo naman. Masama lang ang pakiramdam ko, itutulog ko lang to. Sagot ng babae. Sigurado ka ba talaga? Naninigurado na tanong ni Gabriel bago hinapit ang bewang ni Ashley. Oo naman. Sige na, iwan mo na ako. Alam ko naman na marami ka pang kailangan gawin eh. Pagtataboy ni Ashley dito. Napabuntong hininga muna si Gabriel bago hinalikan ang noo ng kasintahan. O sige, pero kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Okay. Nakangiting sagot ni Ashley. Nang makaalis na si Gabriel, pumasok na rin sa loob ng bahay si Ashley. Pero hindi pa man siya nakakaupo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng doorbell. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto. May nakalimutan ka ba? Bungad niyang tanong sa taong nasa labas. Pero agad din siyang napaatras nang makita si Ace. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ashley habang pinagmamastan ang kabuuan ng lalaki. Bahagya itong pumayat. Maging ang mga mata nito ay nawala ng sigla habang nakatingin sa kanya, particular sa medyo umbok niyang tiyan. Pwedeng pumasok? Mahinahon na tanong ni Ace. Tuloy ka. Aniya. Salamat. Ano nga palang sadya mo? Tanong ni Ashley. Tepid nang umiti si Ace bago nagsalita. Halata na pala ang tiyan mo. Kamusta ang pagbubuntis mo? Sagot at tanong ni Ace habang hindi inaalis ang mga mata sa tiyan ni Ashley. Muling nakita ni Ashley ang pait at sakit sa titig nito. Oo nga medyo nahihirapan na ako. Pero ayos lang. Nung iniwan mo ko, na-realize ko na kaya ko naman palang mag-isa. Sagot ng babae. Huminga ng malalim si Ace bago tumayo at lumapit kay Ashley. I'm sorry. Siya nga pala, masaya na akong makita kang masaya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo guguluhin, pumunta lang naman ako dito para kumustahin ka. Masakit man sa akin pero tanggap ko na. Masaya ako para sa'yo dahil magkakaroon ka ng sariling pamilya. Naiiyak na wika ni Ashley. Ano ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ng babae. Teka, hindi mo pa ba alam? Gulat na tanong ni Ace. Alam ang alin? Lalo namang naguluhan si Ashley. Hindi kaagad sumagot si Ace. Lumapit siya sa babae at kinuha ang isa nitong kamay. Ashley, may kailangan kang malaman tungkol sa ama ng pinagbubuntis mo. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni Ashley. Alam mo, kung ayaw mo sa anak ko, okay lang, tanggap ko na. Pero sana naman wag ka nang gumawa pa ng kung ano-anong kwento. Tanggap ko nang hindi mo kayang maging ama sa kanya dahil duwag ka. Tapos, nung sinurpresa pa kita, may nakita pa akong kasamang babae. Galit na dagdag pa ni Ashley nang hindi sumagot si Ace. Ashley, alam mo namang minahal kita, pero hindi ko kayang ako'y ng responsibilidad na hindi sa akin. Sagot ni Ace at sinimulan ng balikan ang lahat ng nangyari nung gabing yun. At ito nga ang nangyari. Nagkayayaan ng magkaibigan na pumunta sa bar para magliwaliw. Hindi napansin ni Ashley na naparami na siya ng alak na nainom. Nakakaramdam na siya ng hilo at tantok nang tumawag si Ace at sinabing susunduin siya. Kaya naman nang makita ni Ashley ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng black leather jacket at pantalong maong, agad siyang lumapit dito at nanguyapit sa leg nito. Hi, ang bilis mo namang dumating. Halos nakapikit na sabi ni Ashley. Maging ang kanyang pagsasalita ay putol-putol na rin. Nang hindi sumagot ang lalaki, masinigpitan pa ni Ashley ang yakap dito at idinikit ang kanyang katawan sa matigas na katawan ng lalaki, lalo pang nag-init ang pakiramdam ni Ashley nang maamoy ang mabango nitong hininga at ang panlalaking amoy ng pabango nito. Dahil dinuduyan siya ng kakaibang sensasyon kaya hindi na nga niya binigyang pansin pa ang hindi familiar na pabango. Nang hindi nakapagpigil si Ashley, sinunggaban niya ng halikang nakaawang ng mga labi ng lalaki.
Hindi agad dito tumugon sa kanyang halik. Naramdaman pa nga yun ni Ashley. Ang marahang pagtulak sa katawan niya, palayo pero hindi niya yun hinayaan mangyari. Sanay na siya dito kay Ace na laging kinokontrol ang sarili dahil ayaw pa nito na may mangyari sa kanila. Ano ka ba, Ace? Bakit mo ba ako tinutulak palayo ha? Samantalang pag yung babae mo, gustong gusto mo? Ano bang meron sa kanya na wala ko? Sabi na nga ni Ashley dahil last month lang nahuli niya ang lalaki na may kapatong. Pero hindi niya ito sinabi. Nagtiis siya. Pero ngayon nalasing siya ay lumalabas na ang lahat. Nang gabing to, gusto niyang maranasan ng mga bagay na hindi pa nila nagagawa na ibinigay ni Ace sa ibang babae. Dahil minahal niya si Ace. Lalo pang nabaliw si Ashley nang gumanti na nga ng halikang lalaki na inakala niyang si Ace. Nagsimula nang maging mapusok. Naging malikot na rin ang kamay nito. Dahilan para madarang siya ng husto. Hindi na pumalag si Ashley nang buhatin siya nito at ipasok sa isang nakaparadang sasakyan. At dinala sa hotel na malapit lang sa bar. Ang hindi alam ni Ashley, nasaksihan ni Ace ang lahat ng iyon. At kitang-kita pa nito ang pagpasok nila sa hotel. Dahil sa pag-aakala na pinagtaksalan siya ng kasintahan pumasok si Ace sa bar, kung saan nanggaling ang dalawa at doon nilunod ang kanyang sarili sa alak. Umaga na nang lumabas siya sa bar sakto namang nakita niyang lumabas sa hotel. Ang lalaki kasama si Ashley. Dali-dali siyang pumasok sa gusali, tinalunto ng silid kung saan naroon ang dalaga. Hindi nakalakang pinto kaya pumasok na siya sa loob. Halos sumabog sa galit si Ace. Nang makitang tanging ang puting kumot ang tumatakip sa katawan ng babae. Gustuhin man niyang hablutin ang kumot at magwala, hindi niya magawa dahil siya naman talaga ang unang nagkasala. At hindi nito alam na inakala lang pala ni Ashley na si Ace ang kasama niya. Mahal na mahal niya ang babae at hindi niya ito kayang saktan. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Umupo siya sa couch at matamang tinitigan ang natutulog na kasintahan. Hindi niya lubos maisip na nagawa siya nitong pagtaksilan. Nang magising si Ashley, kukumprontahin na sana ito ni Ace pero masaya itong yumakap sa kanya. Good morning! Matamis na bati ni Ashley sa kasintahan. Nang maramdaman ang hubad ng katawan ng dalaga, mabilis na lumayo si Ace dito at iniwas ang mata sa hubad ng katawan nito. Bagay na labis ipinagtaka ni Ashley. Nagtaka rin ito nang may makita siyang kwintas na sa pagkakaalam niya wala namang kwintas na gano'n ang kanyang nobyo. Pero kahit na gano'n, kinuha niya ito at nilagay sa kanyang bag. Bakit hindi ka ba masaya? Nagtatakang tanong ni Ashley. Magbihis ka na. Pigil ang galit na utos ni Ace. Ace, ano bang nangyayari sa'yo? Oo, alam ko, hindi mo ko gustong ikamo pero bakit nagawa mo sa iba? Masama ang loob na wika ni Ashley sa kanyang isip. Wala ka ba talagang natatandaan, Ashley? Timbagang natanong ni Ace. Ha? Bakit ano bang nangyari? Ang natatandaan ko lang magkasama tayong pumunta dito. Ikaw pa nga ang may gusto nito eh. Ano bang masama sa ginawa natin? Nobya mo naman ako at boyfriend kita isa pa. Nasa tamang edad na rin naman tayo. Hindi lang naman tayong gumagawa ng ganito. Naiinis na sagot ng dalaga. Bakit kung siya? Ayaw. Galawin ni Ace pero pag ibang babae. Mabigat ang dibdib na bumuga ng hangin ni Ace. Sige na, magbihis ka na. Umuwi na tayo. Seryosong wika ni Ace, malinaw sa kanya na hindi siya pinagtaksila ng dalaga. Nakuyom na lamang niya ang kanyang kamay nang maalala ang mukha ng lalaking nanamantala sa kasintahan. And a flashback. Umiiyak at hindi makapaniwala si Ashley sa kanyang nalaman. Ang buong akala niya ay si Ace ang lalaking kasama niya ng gabing yun. Paano niya nagawang ibigay ang sarili sa ibang lalaki? Hindi totoo yan. Hindi kita niloko. Umiiyak na wika ni Ashley. You did, Ashley. You cheated on me. Umiiyak na sagot ni Ace. Hindi ko alam. I'm sorry. Hindi ko alam. Wala naman talaga akong balak na gantihan ka.
Pero Ace, yun din naman yung ginawa mo sa akin, di ba? Pinagtaksilan mo rin ako at nagtiis ako. Akala ko ikaw yung lalaking kasama ko pero hindi pala. Halos sumabog ang dibdib sa labis na emosyon na saad ni Ashley. Matagal na kitang napatawad. Ako rin naman ang may kasalanan eh. Bumalik lang ako para tiyakin na maayos ang kalagayan mo. Sagot ni Ace habang marahang hinahaplos ang likod ng dalaga. Salamat dahil kahit ang laki ng kasalanan ko sa'yo, iniisip mo pa rin ang kalagayan ko. Siguro oras na para makapagpatawaran tayo. Patuloy sa pag-iyak, nawika ni Ashley. Minahal kita, pero alam kong nagkamali ako. Nagkamali tayong dalawa, pasensya na. Hindi man ako ang kasama mo sa pagtupad ng pangarap mo at pagbuo ng pamilya mo masaya ako dahil alam kong aalagaan ka rin niya ng maayos. At hindi ka niya sasaktan gaya ng ginawa ko. Sad pa ni Ace. Nagtataka na lumayo si Ashley sa lalaki tinignan nito sa mata. Teka, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ang lalaking kasama ko nung gabing yun? Tanong niya. Agad namang bumadha ang pagkalito sa mukha ni Ace. Hindi mo ba nakilala ang ama ng anak mo? Balik tanong ni Ace. Umiling muna si Ashley bago sumagot. Hindi pa. At kung sino man siya ayoko nang kilalanin pa. Sagot niya. Pero teka. Etong kwintas. Kinuha nito ang kwintas sa bag niya. Hindi ba to sa'yo? Hindi, Ashley. Siguro, yan ang magpapatunay na may nangyari sa inyong dalawa. Sad naman ni Ace. Pero Ash, kilala mo siya. Madalas ko nga kayong nakitang magkasama eh. Kaya akala ko alam mo na. Sagot naman ni Ace. Sino? Gulat na tanong ni Ashley. Si Gabriel Atienza. Siya ang lalaking kasama mo ng gabing yun. Mahina na sagot ni Ace pero para yung bombang sumabog sa pandinig ni Ashley kasabay ng pag-usbong ng galit sa kanyang dibdib. Ang sakit lang dahil ang taong minahal at pinagkatiwalaan niya pinaglaruan lang pala siya. Hindi niya akalaing magagawa siyang paikutin ni Gabriel sa mga palad nito all of a sudden. Ito pala ang totoong ama ng anak niya. Kaya palang bilis nitong tanggapin ang kalagayan niya. Hindi napigilan ni Ashley na pagdudahan ang totoo nitong nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, umalis na si Ace. Si Ashley naman ay hindi mapalagay. Gusto niya ng kasagutan sa lahat ng katanungan sa kanyang isipan. Maya-maya pa nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Ni hindi niya pinagaksayahan ng oras, ayusin ang kanyang itsura. Nang narating niya ang kumpanya ni Gabriel, mabilis ang mga hakbang na pumasok siya sa loob. Wala siyang pakialam kahit pinagtinginanan siya ng mga empleyado doon. Magulo at sabog ang kanyang buhok, gusot ang damit at luhaan ang kanyang mga mata. Maging ang kaibigan niyang si Fiona na nooy naiiyak na habang nakatingin sa kanya ay binaliwala niya. Pagdating niya sa opisina ni Gabriel, hindi siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto. Akala niya ay ang lalaki ang magugulat kapag nakita siya. Pero hindi niya akalaing siya pala ang magugulat at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Si Gabriel ay nakaupo sa swivel chair nito. Nasa kandungan nito ang isang magandang babae habang naghahalikan ng mga ito. Mariing kinuyom ni Ashley ang kanyang mga kamay habang luhaan ang mga matang nakatingin sa dalawang nilalang na naglalampungan sa kanyang harapan. Mga walang iya kayo? Nang hindi na nakatiis ay galit na sigaw ni Ashley. Dahil sa gulat ng makita ang dalaga, biglang tumayo si Gabriel. Kaya nalaglag ang babae na nasa kandungan nito at nagmamadaling tumayo ang babae at patakbo na lumabas ng silid. Ashley, gulat na bulalas ni Gab at agad lumapit ang babae. Magpapaliwanag ako. Ani ni Gab bago't matuwid na tumayo sa harap ni Ashley. Hindi sumagot ang babae at binigyan ng mag-asawang sampal si Gabriel na siyang kinatulig nito. Ano ipapaliwanag mo? Sasabihin mo ba sa akin kung paano mo ako niloko? Siguro tuwang-tuwa ka habang ako nagmumukhang tanga, no?
Galit na sumbat ni Ashley. Ash, walang ibig sabihin ng mga nakita mo. Natataranta na paliwanag ni Gab. Hindi ako tanga, Gabriel. Kitang-kita ng mga mata ko kung paano kayo naglalampungan ng babaeng yon. Umiiyak sa galit na sigaw ni Ashley. Ashley, please. Mali ang iniisip mo. Sagot ng lalaki tangkang hahawakan ng babae pero agad itong pumiksi. Wag na wag mo akong hahawakan. Nandidiri ako sa'yo. Sigaw ni Ashley. Ash, please listen to me. Nahihirapang pakiusap naman ni Gabriel. Okay, sige. Sabihin natin wala akong nakita. Kasi wala na naman talaga akong pakialam sa'yo. Hindi naman ako nandito para huliin kayo ng babae mo. Nandito ako para sabihin sa'yo na alam ko na ang lahat. Lumuluhang wika ni Ashley. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Gabriel pagak na tumawa si Ashley bago sumagot. Nagmamaang-maangan ka pa rin? Alam ko na ang totoo, Gabriel. Alam kong ikaw ang lalaking kasama ko sa hotel. Ikaw ang ama ng anak ko. Sagot ni Ashley habang walang patid. Sa pagtulo, ang mga luha. Napayo ko si Gabriel at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Ash, tawag nito sa pangalan ng babae tsaka tangkang lalapit pero umiwas ulit. Si Ashley. I'm sorry. Sambit nito. Sorry? Pagkatapos mo kong gawing tanga, sorry? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang totoo, bakit ka nagpanggap? Umiiyak. Nang sama ng loob na sumbat ng babae. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako, natakot akong ipagtapat sa iyo ang lahat dahil ayokong iwasan mo ko. Sagot ni Gab. Umiling si Ashley at hindi na itago ang sakit. Nang marinig ang pag-amin ng lalaki. Ang daming paraan para sabihin sa akin ang lahat. Bakit hindi mo ginawa? Sana'y pinagtapat mo sa akin ng totoo, hindi yung pinaibig at pinaasa mo pa ako. Sorry, maniwala ka. Sinubukan ko pero natakot ako na baka kapag nalaman mo ang lahat, habulin mo ang boyfriend mo at ilayo sa akin ang magiging anak natin. Oo, alam kong nagkamali ako, mali na nakipaglapit ako sa'yo. Pero para sa akin, hindi yun isang pagkakamali, Ashley. Matagal na kitang gusto. At totoo lahat ng pinakita ko sa'yo, lahat. Totoo yun dahil mahal kita. Pag-amin ni Gabriel. Sinungaling ka? Kinasusuklaman kita mula ngayon. Kalimutan mo na ako dahil kahit kailan hindi mo makikilalang anak ko. Sigaw ng dalaga bago tumakbo palabas ng silid. Agad naman siyang hinabol ni Gabriel para pigilan pero mas binilisan pa niya ang pagtakbo at wala siyang pakialam kung sa iskandalo nila ng mga tao ay pagchismisan sila. Ashley, be careful. Nag-aalalang sigaw pa ni Gabriel habang tumatakbo sa likuran ng dalaga. Mas lalo lang binilisan ni Ashley ang pagtakbo kaya labis na nag-aalala si Gabriel para sa kanilang magiging mga anak. Sir, pabayaan niyo na muna ang kaibigan ko. Hindi makakabuti sa kanya. Kung susundan niyo pa siya, baka mas lalo lang po siyang ma-stress. Pigil naman ni Fiona kay Gabriel nang mapatapat ito sa pwesto niya. Tumangutang na nga lamang si Gabriel at napahilamos sa kanyang muka. Napailing na lang si Gabriel. Bago huminga ng malalim, pinagkasya na lang niya ang sarili sa pagtanaw sa papalayong kasintahan. Samantalang pagdating ng bahay, umiiyak na nag-iimpake si Ashley. Isinilid niya ang mga importante niyang gamit sa kanyang bag. Ito lang ang dadalhin niya. Gusto muna niyang lumayo. Malayo sa lahat lalo na kay Gabriel. Pagdating sa terminal ng bus, sumakay siya sa biyahe na patungong norte. Makalipas ang 5 taon, ngayon ay payapang namumuhay si Ashley kasama ang triplets niyang anak. Sa tuwing binabalikan niya ang nakaraan, hindi niya lubos maisip kung paano niya nakayanan ang lahat. Simula sa pagbubuntis at panganganak niya, sa triplets maging sa mag-isa niyang pagtaguyod sa mga ito. Mabuti na lang at laging nandyan si Fiona para damayan siya sa lahat ng aspeto. Nanay, kain po tayo. Masayang alok ni Kobe sa ina. Kararating lang niya mula sa pagtinda ng mga gulay na ani niya sa kanyang munting taniman. Salamat anak, sandali lang magpahinga lang ng konti si nanay. Sagot ni Ashley. Okay po.
Sagot ng paslit bago umupo sa tabi ng ina. Nasaan nga palang mga kapatid mo? Tanong ni Ashley nang hindi makita ang dalawa pang anak. Nasa bayabasan po, Nay. Kumukuha po ng bunga. Alanganing sagot ni Kobe. Ano? Baka mapano ang mga yun? Bakit pinayagan mo silang umalis? Nag-aalalang wika ni Ashley. Mapilit po Ayaw po. Mga pasaway po. Nakasimangot na sagot ng bata. Naku, ang dalawa talagang yun. Sandali anak, susunduin ko muna sila, okay? Ikaw na munang bahala dito. Paalam ni Ashley sa anak at agad tumayo. Nay! Masayang tawag ni Girlie sa ina. Habang nasa likuran nito si Gladys, kandong ang mga bunga ng bayabas sa damit na suot. Mga anak, bakit hindi na naman kayo nakinig sa kuya nyo? Paano kung mahulog kayo sa puno ng bayabas? Sermon ni Ashley sa mga anak. Nanay, nag-iingat naman po kami. Sayang naman po kasi ang mga bayabas. Nahuhulog lang po sa puno na dahil hinog na. Ayaw naman pong sumama ni kuya, kaya kami na lang po ni Bunso. Katwiran ni Girlie. Pero anak, mali pa rin yun. Hindi bang sabi ko wag kang lalabas ng bahay habang wala ako? Kastigo ni Ashley sa mga anak. Sorry po, hindi na po mauulit, Nanay. Sagot ng dalawa. O siya, sige na. Maghugas na kayo ng kamay. At kakain na tayo. Ani ni Ashley sa mga ito. Ilang sandali pa ay masaya ng pinagsaluhan ng mag-iina ang mga payak na pagkaing nakahain sa mesa. Samantalang sa paglipas ng maraming taon, mas naging mabangis at matapang si Gabriel sa kanyang mga tauhan. Sa mga maliit na pagkakamali ng mga ito, ay nakakatikim agad ang mga ito ng masasakit na salita mula sa kanya. Nawalan siya ng pakialam sa lahat, lalo pa siyang nawalan ng ganang mabuhay nang hindi niya mahanap si Ashley at kanilang anak. Ginawa na niya ang lahat para matunton kung saan nagtatago ang dalaga. Pero bigo siya. Maging ang matalik na kaibigan ng dalaga ay hindi niya mapaamin kung nasaan si Ashley. Ang masakit pa ay nag-resign na rin ito at nagibang bansa. Isang araw, habang abala sa pagpirma sa mga dokumento sa kanyang harapan, wala siya sa mood makipag-usap. Sa kahit kanino kaya, hindi na lang niya ito pinansin, pero sadyang makulit ang caller at ilang beses pang tumawag. Naiinis na dinampot ni Gabriel ang kanyang cellphone at sinagot ang tawag. Napatuwid siya ng upo nang marinig ang boses ng isa sa mga investigador na binayaran niya. Sir, may nakuha na po akong lead kung saan po makikita si Miss Ashley Arevalo. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Hindi nakasagot si Gabriel. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib ng marinig ang pangalan ng babae. Pagkatapos, kunin ang address kung nasaan ang dalaga, nagmamadali siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa probinsya. Mahigit 5 taon na rin ang nakalipas simula nang mawala ang babae. Sa wakas ngayon ay may pag-asa na siyang muli itong makita. Sa isang liblib at maliit na bayan ng San Cristobal nagtungo si Gabriel. Napapagod at nagugutom na siya, pero hindi niya iniinda ang nararamdaman. Mas importante sa kanya ang makarating agad sa kanyang paruroonan. Nang nasa dulong bahagi na siya ng lugar, napansin niya na rough road ang kanyang dinaranaan. Kakahuyan din ang bawat gilid ng daan at wala siyang nakikitang mga bahay. Hindi niya lubos maisip kung paano nabuhay sa ganyang klaseng lugar si Ashley. Hindi tuloy niya maiwasang mag-alala sa buhay na meron ngayon ang kanilang anak. Nasa kalagitnaan ng daan si Gabriel nang biglang tumirik ang kanyang sasakyan. Napamura na lang siya nang makitang umuusok ang unahang bahagi nito. Agad lumabas sa kanyang kotse ang binata at galit na sinipa ang gulong nito. Malapit nang magtakip silim pero wala siyang nakikitang ibang taong dumadaan sa lugar. Kaya wala siyang mahingian ng tulong. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Gabriel nang mula sa kung saan ay sumulpot ang 2 payat na batang babae. Maputi,
at makinis ang balat ng mga ito, pero madungis ang itsura. Kailangan niyo po ng tulong? Tanong ni Girlie habang hawak ang dulo ng damit kung saan naroon ang bunga ng bayabas. Oo, sana eh. Nasira kasi ang kotse ko. Sagot ni Gabriel. Sa bahay po namin ng kuya namin ang nag-aayos ng mga sira naming laruan. Inosente namang sagot ng isa habang kumakain ng bayabas. Ganun ba ang bait naman ng kuya niyo? Sagot ni Gabriel na hindi maiwasang matuwa sa kadaldala ng dalawang bata. Tama po kayo, lagi po niyang tinutulungan ng nanay namin sa mga gawain. Masayang sagot ni Girlie. Ilang taon na ba ang kuya niyo? Nahihiwaga na tanong ni Gabriel. 5 po, triplets po kami. Proud na sagot ng paslit. Wow, talaga ang galing naman. Humahanga ang komento ni Gabriel. Ikaw po ba may kapatid po ba kayo? Tanong ni Gladys. Wala eh, solong anak lang ako. Malungkot na sagot ni Gabriel. Teka, saan po pala kayo pupunta? Parang matandang tanong naman ni Girlie. Diyan lang, pupuntahan ko ang mag-ina ko. Hindi ko nga alam kung saan dito ang bahay nila at saka hindi ko rin alam kung paano pa ako makakapunta sa kanila. Sagot ni Gabriel bago dismayado na bumaling sa kanyang sasakyan. Pero maggagabi na po eh. Gusto niyo po ba sa bahay na muna po kayo umuwi? Kawawa naman po kayo kung dito lang po kayo. Pwede ba ako sa bahay niyo? Hindi ba ako pagagalitan ng nanay at tatay niyo? Tanong ni Gabriel. Hindi po magagalit si nanay, mabait po yun. Nakangising-singit ni Gladys. E paano naman ang tatay niyo? Baka habulin ako ng itak nun. Pabirong tanong naman ni Gabriel. Naku, wala pong tatay namin. Sagot naman ng dalawa. Dahil sa kawalan ng pag-asa, hindi na tumanggi pa si Gabriel sa alok ng paslit. Pero magsasalita pa sana siya nang biglang may papansin nga siya. Ang kwintas ng isa sa mga triplets. Parang familiar, pero hindi niya maalala. Hindi na masyadong klaro sa kanyang utak. Pero pamilyar talaga ang kwintas na yun. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya. Napailing na nga lamang siya dahil maggagabi na rin. Sige. Sasama ako sa inyo, baka makatulong sa akin doon para maayos ang sasakyan ko. Maya-maya pa ay kasama na ng mga bata si Gabriel at dahil sa matinding gutom na nararamdaman, agad niyang tinanggap ang ibinigay na bayabas ng paslit. Hinihingal na sa paglalakad si Gabriel pero hindi pa rin niya matanaw ang bahay ng mga ito. Sa tuwing nagtatanong siya, ang sagot lang ng mga ito ay malapit na sila. Hindi naman napigilan ni Gabriel humanga sa dalawang bata na tila hindi pansin ang pagod sa paglalakad. Pagdating nila sa mataas na bahagi ng lugar, natanaw ni Gabriel ang isang lumang bahay na gawa sa kawayan kung saan nakasindi ang ilawang gasera at mula sa kanilang kinaroroonan ay natanaw niya ang isang batang lalaki na mukhang naiinip na sa paghihintay sa labas ng bahay. Kuya, masayang tawag ni Gladys dito. Agad naman silang sinalubong ng batang lalaki. San kayo nanggaling? Hindi ba't ang bili ni nanay? Walang alis? Natulog lang ako saglit, paggising ko wala na kayo. Sermo ni Kobe sa dalawang kapatid. Kuya, nanguha lang kami ng bayabas. Katwiran ni Gladys. Kahit na alam niyo naman na pinagbabawalan tayo ni nanay lumabas, diba? Pumasok na kayo at maglinis ng katawan, maya-maya parating na si nanay. Saad ng batang lalaki. Sige kuya, heto po pala ang parte mo sa bayabas. Wika ni Girlie bago inabot sa kapatid ang ilang piraso ng bayabas. Salamat, sige pasok na. Sino nga pala tong kasama niyo? Tanong ni Kobe nang makita si Gabriel, na ngayon ay hindi kumukurap habang nakatitig sa kanya. Nakita namin siya sa daan. Nasira ang sasakyan niya kaya sinama na po muna namin dito. Kuya, alam mo ang ganda ng kotse niya. Sagot ni Girlie. Napakamot na lamang ng ulo si Kobe bago humarap sa kapatid. Kayo talaga kung ano-anong ginagawa niyo. Nagsama pa kayo ng ibang tao dito lalong-lalo na magagalit sa atin si nanay. Namumula ang mukhang sermon ng paslit. Hayaan mo na kuya. Kawawa naman siya eh, hindi siya taga dito. Sagot ni Girlie bago pumasok sa loob ng bahay.
Maiwan na po muna namin ikaw, siya po pala ang Kuya Kobe namin, mabait po yan. Pakilala ni Gladys sa kapatid bago sumunod kay Girlie. Nang naiwan si Gabriel kasama ang batang nagangangalang Kobe, pakiramdam niya ay bigla siyang nahilo, kasabay ng panlalaki ng kanyang ulo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kamukhang kamukha niya ang bata noong nasa ganong edad pa lamang siya, kaya para siyang nananalamin sa batang siya. Paano nangyari to? Nalilitong tanong ni Gabriel. Pwede na po kayong umalis, hindi po kayo pwede dito. Tiyak po na magagalit si nanay, baka pagalitan pa niya ang mga kapatid ko eh. Taboy naman ni Kobe kay Gabriel. Sandali lang. Pigil ni Gabriel sa batang lalaki nang tangkang tatalikod na sana ito. Magsasalita pa sana ang binata nang marinig ang familiar na boses ng isang babae sa kanyang likuran. Kobe anak, bakit nasa labas ka pa? Maggagabi na, ang mga kapatid mo nasan? Tanong ni Ashley habang nasa dalang bilao ang mga mata. Nay, may dayo po kasi dito sa atin, isinama po ng mga kapatid ko, wala daw po matutuluyan eh. Agad naman nag-angat ng mukha si Ashley. Pero agad din siyang namutla ng makita si Gabriel na hindi rin makapaniwala na nakatingin sa kanya. Ashley? Bulalas nito. Hindi nakapagsalita si Ashley, pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang katawan. Habang si Gabriel naman ay biglang umikot ang paningin, sa hindi malamang dahilan ay nawalan din ng lakas ang kanyang mga tuhod nang maisip na triplets ang anak nila ni Ashley. Gabriel? Hiyaw ng dalaga nang makitang humandusay ang malaking katawan ng lalaki sa lupa. Magkatuwang sa pag-alalay si Ashley at Kobe papasok sa kanilang bahay at saka pinahiga sa kama ang binata. Pinakain na rin ni Ashley ng hapunan ng kanyang mga anak habang siya ay halos hindi malunok ang pagkain. Nalaman na niya sa mga anak kung paano nang mga ito nakilala si Gabriel. Kaya naman hindi niya napigilan isipin kung ano ang ginagawa nito sa liblib na lugar. Hindi kaya siya talaga ang pakay nito? Sa isipin na yon, labis nang nag-alala si Ashley. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata ang totoo. Paano kapag nagalit ito sa kanya at kunin ang kanilang mga anak? Isa lang ang sigurado siya, hindi niya kayang malayo sa triplets. Anak, bakit gising ka pa? Tanong ni Ashley kay Kobe nang makitang gising pa ito. Habang ang mga kapatid nito ay malalim na ang tulog. Hindi pa po ko inaantok, nanay. Tugon nito at mukhang may malalim na iniisip. Anak, kailangan mo nang matulog. Tutulungan mo pa ako bukas maglipat ng mga punla natin. Wika ni Ashley. Nanay, iniisip ko kung sinong lalaking dumating. Bakit kilala ka niya? Tsaka bakit iba siyang tumingin sa akin? Naguguluhan tanong ni Kobe. Anak, huwag mo nang intindihin yun. Alam mo dapat matulog ka na. Tignan mo ang mga kapatid mo, ang sarap ng tulog. Okay po, good night. Sad ni Kobe. Good night baby boy ko, sweet dreams. Sagot ni Ashley bago humiga sa tabi ng anak. Nang makitang masarap na ang tulog ng triplets, dahan-dahan ang lumabas ng silid si Ashley. Muntik pa siyang mapasigaw nang biglang may humawak sa kanyang braso. Nagugutom ako, may pagkain ba dito? Nangangatal na tanong ni Gabriel. Meron sa kusina. Sagot ni Ashley at nagpatiuna na pumunta sa kusina. Tinanggal niya ang takip ng mga pagkain sa mesa bago tumingin kay Gabriel. Hindi ko alam kung kumakain ka ng ganitong pagkain. Ito lang ang pagkain namin dito eh. Nahihiyang saad ng babae. Agad namang natakam si Gabriel nang makitang paksiw na bangus at pritong talong sa hapag. Ipinagtimpla nga rin siya ni Ashley ng kape. Kumain ka na. Aya ni Ashley. Salamat. Dugo ni Gabriel at agad na nilantakan ng pagkain. Naawang pinagmasdan ni Ashley ang lalaki na mukhang gutom na gutom. Ano bang ginagawa mo dito? Nang hindi nakatiis ay tanong ni Ashley. Nilunok muna ni Gabriel ang huling subo bago sumagot. Nalaman ko na nandito kayo kaya hinanap ko kayo. Hindi ko alam na mga anak ko na pala ang tumulong sa akin kanina. Pero alam ko,
na parang may pamilyar na kwintas na dating sa akin. Maring sagot ni Gabriel. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Ashley. Bakit ka nagtago? Bakit hindi mo sinabi sa akin na triplets ang anak natin? Masama ang loob na tanong ni Gabriel. Gusto sana kitang isorpresa, pero nagalit ako sa'yo nung nalaman kong naglihim ka sa akin at saka nalaman ko din kay Fiona na ang babaeng kasama mo sa opisina ay ang fiancé mo. May galit na sagot ni Ashley. Wala na kami, matagal na. Ang mga nakita mo walang ibig sabihin pero ayaw mo kong pakinggan sa eksplanasyon ko. Masama ang loob na wika ni Gabriel. Huwag na tayong magsumbatan pa. Kaya ko namang palaking mag-isang mga anak ko eh. Kung andito ka para sa responsibilidad sa kanila, hindi na kailangan, Gabriel. Masaya at tahimik na ang buhay namin mag-iina. Seryosong wika ni Ashley. Ashley, anong gusto mong gawin ko? Talikuran kayo? Ang tagal ko kayong hinanap, sa tingin mo ba? Hahayaan kung ganito na lang tayo? Tiimbagang nasagot ni Gabriel. Nang hindi sumagot si Ashley, muling nagsalita ang binata. Ash, mas maayos na buhay na naghihintay sa inyo sa Manila. Mas pipiliin mo pa bang dito lumaki at magkaisip ang mga anak natin? Ipagdadamot mo ba sa kanila ang mga magkaroon ng marangyang buhay na noon pa man nakalaan na dapat sa kanila? Dagdag ni Gabriel. Ano ibig mong sabihin? Wika ni Ashley. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama kayo sa akin pabalik ng lungsod. Pinal na wika ni Gabriel bago niyakap ang dalaga. Wala nang nagawa pa si Ashley kundi umiyak. Sa labis na saya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang takasan si Gabriel, ay hahanapin pa rin sila nito at muling tatanggapin sa buhay nito. Kinabukasan maagang gumising ang mga paslit. Si Ashley at Gabriel na nooy umaga na, nakatulog at nalimpungatan sa malakas na tili ni Gladys at Girlie. Andito pa po kayo? Akala po namin pinaalis na kayo ni nanay kagabi. Masayang bulalas ni Girlie. Oo. Hindi kasi ako nakaalis dito hanggat hindi ko kasamang pamilya ko. Pupungas-pungas na sagot ng lalaki dahilan para magtinginan ng triplets. Sayang naman po, nakita niyo na pala ang pamilya niyo. Nakangusang sabi ni Gladys. Lihim namang napangiti si Ashley na nooy nakasandal sa hamba ng pinto nang makitang reaksyon ng anak. Nasaan po sila? Seryosong tanong ni Kobe. Nakitang tumingin si Gabriel kay Ashley. Kaya tumingin na rin ang triplets sa ina. Kayo mga anak, kayo ng nanay niyong pamilya ko. Naluluhang sabi ni Gabriel bago lumapit sa paslit at yumakap sa mga to. Hindi makapaniwalang humarap ang tatlo sa kanilang ina. Totoo yan, anak. Siya ang tatay niyo. Sorry kung pinaranas ni nanay sa inyong mahirap na buhay. Lumuluhang wika pa nito. Yay! May tatay na kami! Masayang sabi ng tatlo habang tumatalon-talon sa labas ng tuwa. Lumapit si Gabriel kay Ashley at mahigpit itong niyakap. Thank you sa maayos mong pagpapalaki sa mga anak natin. Nakangiting saad ng lalaki. Ginawa ko lang ang dapat. Sagot ng dalaga na hindi na itago ang pagkailang kay Gabriel. Kahit pala matagal na silang hindi nagkikita, ay hindi man lang nabawasan ang pagmamahal niya dito. Masayang yumakap sa kanila ang triplets at kulang ang salitang mahal kita at na-miss kita. Para'y paramdam sa isa't isa ang tunay nilang saloobin ng mga sandaling iyon. Ilang araw pang namalagi sa probinsya si Gabriel, sinulit nilang mag-anak ang simpleng buhay doon at namasyal din sila ang mga lugar na hindi pa nararating ng kanyang mga anak. Binili rin niya ang mga bagay at laruang nakakapagpasaya sa triplets. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga ito at na-enjoy talaga ang pagkakaroon ng isang ama at buong pamilya. Masaya din si Gabriel dahil nagkaayos na sila ni Ashley. Pumayag na rin itong sumama sa kanya pabalik ng Manila at ngayon kasama na ulit niya ang babaeng minamahal at kanilang mga anak. Kaya naman wala na siyang mahihiling pa. Makalipas ang ilang taon sa wakas nakapag-celebrate din sila ng kanilang wedding anniversary
dahil mas tumatag pa nga ang kanilang samahan at wala na ngang makakapaghiwalay sa kanila, lalong-lalo na ang kanilang mga anak na nagbibigay ng lakas at saya sa kanilang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Ashley at Gabriel. Maraming salamat po sa lahat. Minsan sa buhay, nakakagawa tayo ng pagkakamali sa taong mahal natin. At kung minsan, natatakot tayong harapin ang pagkakamali na ito. Hindi dahil duwag tayo kundi dahil ayaw natin mawala sila sa buhay natin. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shout out po sa lahat na mawalang sawang